morning mga kaigsunan, nagpadayon ta sa atong churches in the New Testament. Nganong importante nga atong i-learn ang kabahin sa simbahan tungod kay para masabtan nato nga ang simbahan gikan sa Ginoo iyang gitukod ug iyang gikuyugan ug iyang gisugo unsay angay buhaton sa church. So kaning mga nahitabo diri sa atong gi-estudyuhan sa Old Testament, sa olden times, sa church age, kung asa nagsugod, asa nagsunod, unya hantod na naghan, mao ni ang eksakto gyud nga dapat buhaton sa church. No? Kay mao na ang mga churches karon hinay kayo ang growth kay nangita maglaing pamaagi ang church unsaon pagpadaghan. Unya wa may lain nga kanang pamaagi unsaon pag-multiply sa church. Kani ra gyud paagi sa Ginoo. And that is through discipleship. Discipleship gyud. Kay kung pananglitan mga membro na ni tanan, moatiman og tag 5, minimum ra man ang 5. Sa tibuok nga kinabuhi nimo. Di times 5 perting daghana. Unya ang imong giatiman nga 5, magatiman pog tag 5. Bisag 5 lang na may kaya og 6, 7. Ingon ana, imong tudloan sa pulong sa Ginoo. Ug ang tanan magtutudlo, tanan kamao mutudlo. So unsay mahitabo sa church? Lig-on ug ang yawa di siya kasud. Kay ang membro nga sudlanan sa yawa pirmi kanang wa sa pulong. If you are not in the word, you are in the world. But if you are in the word cannot penetrate in your heart. Mao na siya ka-importante, protection man ni nato. Okay? So this is part number 2 sa the church in Antioch of Syria. Ikaduha nga bahin. So, review lang mga kaigsunan. The church was founded during the persecution that followed the martyrdom of Stephen. Kani si Stephen, usa ni siya ka-deacon sa church, unya full of the Holy Ghost. Na why ko kahadlok sa pagwali sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan sa ebanghelyo sa Dios, ebanghelyo kaluwasan sa atong kalag, wa gyud siya fearless Christian. Gipatay siya pinaagis pagbato. Og hantod sa iyang kamatayon nagkanta ra gyud siya. Paghimaya sa Ginoo. Amen. Mo na mga full of the Holy Ghost. Ang mga Kristohanon karon wala pa labayag bato. Istorya pa lang. Nasuko na. No, nisukol na. So, atong ibadayon number 4 na ni. Ato namang gisgutan ang tulo. And number 4, its importance. Unsa man ka-importante ang church sa Antioch of Syria. So, atong isgutan ang first part ani mga igsoon. So, letter A. Letter A. This is where believers were first called Christians. Diri nagsugod nga ang mga believers gitawag na silang Christian. Unsa gani pasabot anang Christian? Dili ni imong silingan ha. Unsay pasabot sa Christian? Tanawa ha. Ang naa diha is the name of Christ. Unya, I-A-N dayon. Unya, daghan man, so, na-I-S. Pero I-A-N, it means nga kanang gitawag og Christian, they belong to Christ. Iya ni Kristo. So, dili pwede tawgon og Christian, ang dili katubag og insakto nga kung mamatay ka karon asa padong ang imong kalag. Oh, na pa ba'y naglibog? Na ba day na? Na. Kaya ba mo pagantaw namatay, mulihok pa ba? Mo istorya pa ba? Mukaon pa ba? Masakitan pa ba? Di na, mabitay, abot dito sa morgue, hiwaon ang tiyan, kanang iimbalsamar, wa na gyud na siya kalibutan sa kung saan na iyang lawas.
Sa diyang buhi pa, arte kayo, ang trapo, limpyo gyud. Kinahanglan bagong laba, pero abot dito sa morgue, ang itrapo sa imuha mga kaigsuunan. No, mga kahigalaan. Walay laba-laba. Kamu mga babay, hala ninyo pangkuan diha, limpyo gyud na inyong brush diha, inyong ikuan sa foundation, igabot dito sa morgue. In town, tanawa. Wa na gyud kay di ka kapili. Ngano man, wa na kay life. You are dead. Our body is just like a house nga kung wala na diha ang tag-iya, madugta siya. Tanawa ang lawas pag malubong na biyaan na sa iyahang kalag. Madugta na siya. Pero pag naapay nagpuyo sa lawas, bisan pang maabtan mga igsoon og 100 years, makadawat pa og bonus. Sa unang panahon mo, abot pag 900 years ang edad sa mga tao. Karon 70, murag mag-ihap na ka. Kano sa ka mamatay. Pero ang akong pasabot, pag naapay nagpuyo, di gyud na madugta ang imong lawas, kaya na may nagpuyo. Pero pag biyaan na, madugta na siya, sama sa balay. Pag naay magpuyo, bisag pila pa nakatuig, daan na kayo, di ko na makuan, dili madunot og iya ra kaugalingon ba, pero biyaan yan ng balaya, way nagpuyo. Uy, tanawa, di ba? Dali ra maguba. So pareha ra sad sa atong lawas. Mao na nga, pagka biya na sa kalag sa lawas, wala na. Ang tinuod na kinabuhi, ni biya na, diara ang pait. Kung dili ka luwas, kung dili ka iya ni Kristo, impierno ka. Kung iya ka ni Kristo, napalit ka niya og balik, giluwas ka niya, langit ka. Ug wala kayo na giunahuna sa mga tao. Nga naman, kasi may magunahuna, ana nga ang giunahuna sa mga tao, iya mang pitaka, ang iya mang bulsa, ang iya mang tiyan. Amen. Makaunahuna ramang kaana, ang importante din ng Biblia, sa dihang naana si Kristo sa imong kasing-kasing. Kinahanglan day ka mag-maintain sa imong Christian life. So mo rin gitawag og Christian, og karong panahon na daghan na kay nagdagngan nga Christian, no? Christian sila pero dili sila luwas. Kay ang pangutana, dili sila katubag. Kung mamatay ka karon, sigurado ba ka nga malangit imong kalag? Tumingon din sila. Siguro ba di ay? Yes. Very much. Masiguro gyud siya. Muna importante kayo ang church og diri sa Antioch, diri nagsugod nga gitawag sila, gibutangan na sila og title Christian. Iya ni Kristo. Og hinaot pa kitang tanan Christian na ta diri. Kung naa pa gani naglibog sa imong kaluwasan, siguruha gyud na kay inigabot sa imong kamatayon, wa nay kanagkuan, wala nay second chance. Wa nay second chance gyud. Nobody else could receive Jesus for you. It should be you that will accept the Savior. Dili pwede ampuan ka bisag pila pa na kalibo, di gyud na musugot ang Ginoo nga lain mo'y mangayo para sa imuhang kaluwasan. Dapat ikaw gyud mo'y mangayo sa Ginoo sa imong kaluwasan. Kay ang gi-require sa Ginoo pagtuo. Ang patay di na pwede mo tuo. Tapos na ang imong panahon. So samtang buhi pa ta, siguruha. Alright? So in Acts chapter 11, verse number 26, diri nato makita ang account, mga igsoon, nga gitawag sila og Christian. Ingon sa Bible, and when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Kay ba mo nganong nanaghan og dali ang simbahan, nanagko og nanaghan, tungod kay ang mga Christian, sigurado nga disciples. Karong panahon na, dili na tanan disciple. Tempa, duha na nakangalanda, Christian o niya disciple. Ang kanang Christian magod, kanang identified ka, nga luwas ka, naimo na si Kristo. Pero ang disciple, they are followers. They are workers for Christ.
Ikaw mo'y naay tinguha nga mulakaw ka o manugid ka sa kaluwasan. Imong i-share ang salvation to another person. Mauna siya ang disciple. Na-disciple na. Amen? So sa diyang naluwas ka, nahimo kang Christian. Iyan na ka ni Kristo. Di na nabawion sa Ginoo. Amen? Bisan pag di ka magpabaptize, langit gyapon ka kung tinuod ka maluwas, ay kabala ka. Pero empty ka, igabot dito sa langit. Di mo ka gamiton sa Ginoo kay wa man ka ni commit sa imong kinabuhi sa Ginoo. Ang ira man gamiton ka lang ni commit. Mao na ang gitawag og disciple. All right? So, ang church sa Antioch, they were disciples. And then naadiha natawag sila primero nga gitawag og Christian. So nay account sa Bible mga kaigsunan nahitabo sa Antioch mismo. Ninduta ani simbahan no? Nindot kayo nga example for us today. Letter B. It was the first church where both believing Jews and Gentiles came together to form a Christian congregation. So meaning to say, ang church sa Antioch, mao ni siya ang pinaka-primero nga Hudiyo o Hintil nag-ipon. Sa sinugdanan sa church in Jerusalem, bawal ang Gentiles. Bawal sila, dili sila pwede makigpundok. In fact, giingnan ang mga apostles, ayaw mong adto sa mga Hintil. You preach the gospel to the Jews only. Ug naa pa mangganit diri nga makita nato sa account mga kaigsunan in Acts 11:19 to 21. Acts 11:19 to 21. The Bible says, "Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenice and Cyprus and Antioch," unsay lang gibuhat, "preaching the word to none but unto the Jews only." O ganong naitabo mana? Because gikan sila sa Jerusalem nga ang mando sa Ginoo to the Jews only. Mao na nga pagbuwag-buwag nila sa dihang naadto na sila sa lain nga mga lugar, so nada nila ang kustumbre nga the gospel of the Lord is for the Jews only. And that is why aning panahuna ang ilang gisulwining, ang ilang gitudluan sa ebanghelyo mga Hudiyo ra gyud tanan. In verse number 20, "And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus." Naanay Grecians. Nasugda na og tanom ang liso sa kaluwasan, mao ang gospel mga igsoon. Nagsugod na og kaabot ngadto sa lain nga race. And in verse number 21, ingon sa Bible, "And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord." Nanaghan sila. Og dili na kay Hudiyo lang, kundili na anay mga Hintil na apil sa ilang pundok. Mga kaigsuonan, tinuod yun ang giingon sa John 3:16. "For God so loved the world." Og ang mga tao diha sa kalibutan, dili lamang kay Hudiyo. But it must start sa mga Hudiyo. Dapat magsugod sa mga Hudiyo. Mao na nga ang mga apostoles tanan Hudiyo. Are you listening? Og diha nagsugod ang pagsabwag sa ebanghelyo, and now nakaabot na sa mga Hintil. Unya naa sa Antioch nga simbahan mga kaigsunan nga nagpundok sila nga sagol na. Muna karong panahon na wa na tay pili whosoever mga igsoon. Muna makita nimo sa mga kasimbahanan karon nagsagol na ang race. Amen. Naay mga foreigners, naay mga kanang local. O pare sa ato diri sagol taon nay mga foreigners diri, nay murag mga Haponon, nay mga Inchikon, nay mga Buntagon. No, naay mga murag tagalaing nasod ba? So naay gyud church nga ingon ana, no, composed with
different races. Daghan kaayo. No, in fact sa mga lugar like China, Singapore, Australia, sagol-sagol dito kay sigurado na maging Pinoy dito. Unya ang Pinoy, anha man na magbinutan sa laing nasod. Dili sa Philippines, agka na mga Kristohanon di manimba, igabot dito, labi na magkalisod, mangita magsimbahan. Ug di magkalisod, pastor, maghuwat ang simbahan. No? Sayop atong mentality ba? Ang atong ginuhaw na nga ang church is only for difficult times. Sayop kay na mga igsoon. Ang church is for all times. Nga naman, because it is a group of people commanded by God to go and preach the gospel of the Lord. O kano sa ka mas makawali, di ba? Sa dihang wa kay problema. Amo na nga mas nindot nga mo ani tagsimbahan nga wa pa ta naabtis problema. All right? So it was the first church where both believing Jews and Gentiles, they come together. Og nagkuan sila, naghimo sila og pundukanan nga simbahan sa Dios. And letter C, it was the first church to minister the needs of another church. Diri nagsugod nga na sila'y concern sa other churches nga nagkinahanglan. Now in Acts chapter 11, 27 to 30, ug karon gi-practice ni sa mga kasimbahanan nga naay mga simbahan atong dapita nga nagkalisod magpadala og aid ang mga other churches para sa personal needs sa mga membro sa simbahan. Now in Acts 11, 27 to 30, Ingos Bible, and in these days came prophets from Jerusalem unto Antioch, and there stood up one of them named Agabus, and signified by the Spirit that there should be great dearth throughout all the world, which came to pass in the days of Claudius Caesar. So naay panahon nga niabot ang kalisod gyud gutom, mga kaigsuonan. And in verse number 29, then the disciples, every man according to his ability, determined to send relief unto the brethren which dwelt in Judea. Diri nagsugod ang pagtinabangay. Amen? Ug hantod karon gi-practice ni sa mga kasimbahanan nga magtinabangay ang matag Kristohanon. Mao nang usa sa hiyas sa mga believers, we are accepted by the beloved. Bisag asa ka moadto pag mahibaw-an ka, you are a Christian, accepted ka. Amen? Mao na mga badlungon nga mga Kristohanon makailad jud og another Kristohanon kay ngano man accepted man. Di ka magduda ba? Wala kay dautan nga pagtan-aw sa usa ka tawo nga ni-claim nga siya iya ni Kristo. Mao na nga dapat ato pud ning bantayan atong kinabuhi mga kaigsunan. We are not here in this world to hurt another believers. We are here in this world to help each other and to promote Christ, to proclaim the name of Christ anywhere. Mao ni atong trabaho gyud. And how can we promote Christ kung kita harmful ta sa uban mga tao? Are you listening? Mao na kita individually magbantay gyud ta kay kuan man ta, potential man ta nga gamiton sa yawa. Kay kita ra may mayawaan. Di man ang mga unbeliever, di man na sila pwede yawaan. Time pang, ano gani? Kay ilan na sa yawa daan. No, ang katura mag Christian mo iya ni Kristo. So ang dili iya ni Kristo, dili luwas. Iya na sa yawa daan kay kamatay ana, impierno man na. Bisag kung saan panyag angkon nga buutan ko lagi, di ko maimpierno, imposible. Unya gidawat na nimo si Kristo, buutan man ko, siya ro di ko luwason sa Ginoo. Ug di ka mo dawat karon sabtang buhi pa ka, di ko kaluwas. Mao na nga dili ka hilabtan sa yawa kay iya naman ka. So ang kaning mga linuwas na sa Ginoo mao ni ang paborito sa yawa nga samok-samukon. Mao na mo kalit lang kag pangaway na yawaan ka. No? Nabay nakapangaway karong si Manaha? Iluma nila. Ha? Naay nakapangaway rong si Manaha? Kristohanon? Ha? Kuyawa nang wala pa, oy? Wala pa. Lagi magsurang-surang ron.
Dapat wala gyud ta ana. Na? Nganong di man ta angay mangaway? Dara rason ay nganong imong giaway kay nasipyat siya. Is that correct? Imong giaway kay nasipyat siya. Karon giaway nimo na kay rason, nasipyat man siya. Mo na ko siyang giaway. Ang pangutana nako nimo, di ba ka pwede masipyat? Ha? Kinsa man diri makabarog ka nga moingon ka, pastor, di gyud ko masipyat kay giniyahan jud ko sa Ginoo pirme. Sipyat na kadaan. Di gyud ta pwede mangaway tungod kay nasipyat siya kay usa ka adlaw masipyat ta. And naag yun na sa Bible, what you sow, you will see it one day. What you sow, you are going to reap it. So kung kag pananom dihag pangaway usa ka adlaw makaatbang gyud kag tawo nga mas isog pa nimo. Og ikaw na po'y awayon kay mo na imong gitanom. Mo na kita gidesign ta si Ginoo to be an aid. Mo ni diri sa Antioch mga kaigsunan, the church in Antioch diri nagsugod ang pag-meet sa need sa mga panginahanglan sa uban na mga Kristiyanon. Alright? Pasalamat ta nga kaning simbahan na ga-support nig mission sa mga laing nasod nga nagadto ang mga missionary. We are sending relief. We are sending support to the missionary. Padayon gyud mo hatag sa mission. Because that is one of our duty sa atong pagka-Kristiyano. Alright? Letter D. It was a praying, fasting, teaching, worshiping, and spirit-led church. So kung mayo ka Antioch, mauni ang kalidad, ang quality sa simbahan sa Antioch. Now, mangutana ko ninyo, kung mauni ang kalidad sa simbahan today, unsa kay pwede mahitabo? Ha? Unsa kay pwede mahitabo? A church who loves to pray. Unya, pag naay prayer, naapoy fasting. And by the way, ha, kaning fasting, ayog taka-taka og fast kay ang imo ra yung rason naa kay panginahanglan. Sila ga-fast sila because they were commanded to do it. Ikaw lahi man imo ha, kay naa kay ihangyo sa Ginoo. Ako hangyo sa Ginoo, mura kang hangyo lobo ba? Magpagutom ko. Sumura ka og katong mga tao dito nga dili mo sugod sa kanang unsay gusto sa gobyerno, magrally ka, hunger strike. Mo na gibuhat nimo kay para na sa imong kaugalingon. Nya maayo ba na? Ha, kamo mga ganikanan, ganahan mo nga mag-hunger strike imong anak kay di nimo palitan siyang gusto. Ganahan mo, unsay tan-aw sa mga bata kung ingon anak sila. Buotan o dili. Na? Magludlood ayon. Asa naman to atong anak? Ay, tuan ito, nagbukot og habol kay nang luod. Uy, wag yung ayon ng luod-luod, oy. Galuod-luod lang ka. Amen? Wa lang ka tumani. Maglain din imong buot. Napay mga bata ingon anak dire? Ha? Magluod ayon. Ayaw magluod-luod, oy. Mura lagi, galuod-luod lang. Murag kaya na mabuhi, nga wa ang ginikanan ba? Dili ta pwede mag-ingon na mga kaigsunan. Na? Pray. Do not fast because you have a need. You fast because you want to honor God. Alright? Teaching church, ninduta. Worshiping church and spirit-led church. Mao ni siya ang church in Antioch. Now in Acts chapter 13, verse 2 and 3. The Bible says, as they ministered to the Lord and fasted, no, nangalagad sila, nagfast, and the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. They are driven by the Holy Ghost. Dili sila magpataka, mga kaigsunan karon, ang mga membro karon, feel nila nga mag-start kog work, unya mamili sila, not according to the Holy Spirit's guidance. Magpili sila og lugar nga dagan kog kaila adto ko didto, dagan kog kaliwat adto ko didto, nindot kay didto ang lugar suruy-suruyan adto ko didto. Unsa man na imong basihan sa misyon?
Ayan, naghilom sila. You need to pray. You need to ask the Lord, Lord, asa ko na mo ipadala? Kay most likely, ipadala ka sa Ginoo sa lugar nga di ka ganahan. So that you will rely on Him. So that you will always talk to Him. Ipadala ka sa Ginoo sa lugar nga the most unexpected place for you. Kay dili gusto ang Ginoo nga kampante kay ka, kay ganahan kay ka. God wanted us to be fully dependent on Him. Muna diri mga kaigsunan sa Antioch, wala sila naglihok kung wala sila giyahi sa balag espiritu. Muna diri sa verse number 2, klaro kayong gingon sa Bible, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. It is the Holy Ghost that will call us to a specific place. Muna, di gud nimo pwede manduan. Ako, di ko pwede kamando. Ikaw, Brad, ato ka dito. Ikaw, Brad, ato ka dito. Kabantay mo, wadyo ko nagmando ninyo. Ang akong giingon ninyo, magampo mo. Ug asa ka ipadas Ginoo to start an extension church. Amen? Kamo mga men, mga young people, na walay edad, pilion mga kaigsunan. As long as you can share the gospel of the Lord, you can start an extension church. Ay lang babay. Kaya mo ituko doon niya, Gabriela Baptist Church. Ang mga membro, puros babay. Mga babae nga di ka-submit sa ilang bana. No, mga isog kay mga babae. Naba kayo magpamimbro anak din eh. Ang babae nga di ka mao mo submit sa iyang bana, nagtuo ka, nga daog ka, pildi ka. Because the Lord will never be with you. Di gyud ka kuyugan sa Ginoo sa imong desisyon. In verse number 3, and when they had fasted and prayed, tanawa, o sa gibuhat sa church, and laid their hands on them, they sent them away. Asa sila gipadala? Kung asa ang gusto sa balaang espiritu. Amen? So muna kaning simbahan na, dili lang kay mainampuon, nag-fasting sila, nakita na to sa record, nagtudlo sila, wala sila hunong sa pagtudlo sa Ebanghelyo. And they worship the Lord. And by the way, when we worship God, mga kaigsunan, tarungon na to worship. Hello? Now, we are the sheep of the Lord. Nga, magyihat nga to sa Ginoo, himayaon siya. Dili ta worship. No, anda makigubat. Worship. And spirit-led. Dapat spirit-led ka. Dili ka magbuot-buot sa imong gusto. Mo ni ang nakanindot sa church mga igsoon. Mo na dali ra sila nitubo. Mo na dali ra na padaghan nila ilang misyon. Mo na dali ra na naghan ang matag membro in every churches nga ilahag na adto. And also in Antioch mga kaigsuonan. And letter E, last for today. It was the home church of the first two Christian missionaries. Kinsa man na? Paul and Barnabas. Induta. Home church. Usa kadlaw niya, naon niya mga Kristohanon from here. Gikan diri ba? Nga gigamit og ayo sa Ginoo, daghan kayong nangaluwas sa ministry nga iyang gigunitan. Oh, nakapadaghan sa iyang misyon. Ang nindot kay paminawon ang iyang home church, Lighthouse Bible Baptist Church, Lapu-Lapu. Nindutaan ano? Matinumanon sa Ginoo, dili magbuot-buot sa iyang gusto. Muni kaning pagka matinumanon sa Ginoo, magsugod gyud sa balay, matinumanon sa ginikanan. You cannot say, I will obey God if you cannot obey your parents. It's impossible.
Mao na nga dili gamiton sa Ginoo kining mga sumusukol. Kay bisag asa kay butang, sukol ka sa inyo, igabot nimo simbahan, sukol kag pastor. Bisag asa ka, musukol ka. Adto kag tindahan, ya mapiki ka, awayon nimo tindira. Ngano man anad man ka. Maglakaw ka, nay mo bangga nimo imong awayon kay ngano man para nimo ikaw sakto pirmi. Kay sa imong balay nagsugod ka diha. Nga dili ka mabangbang. No, walay makakontrol nimo sa imong balay. You're always on top of your kanang decision making. Ikaw may sentro pirmi. Naanad ba? Kaya pangano nang hilo man mo? Naanad mo hilo. Muna, bisag asa dito, mangaway ka, bisag asa. And by the way, always consider and identify authorities in life. Usara gyud ang hinungdan, nganong ang authority di nimo tumanon, kung ang iyang kaatbang Ginoo na. Ginoo na. Muna, it's my principle already. Bisag akong asawa, kay baw ni siya. Muatbag na gani siya sa Ginoo, biyaan ko ni. Kamu pwede? Biyaan ko ni, kay baw ni siya. Muna di sad pasabot nga, muna yung pinting paningkamot mamiyunis pastor o kanang pangalaga sa Ginoo, kay hadlok biyaan. Iya po ng commitment sa Ginoo. Kay mausad na ang iyang giingon ako, ikaduhar ako, laliman ka ana. No, baguhay lang. Iya ko ginan, love, ikaduha ra gyud ka. Ang Ginoo gyud una. Muna nindot kayo ni kung ang Ginoo gyud number 1 sa atong kinabuhi. Ikaduha gyud na diretso ang kung minyo ka, ikaduha gyud na diretso imo pamilya. Ayon ra gid sirte diha og lain. Unsa man ni atong kinabuhi usahay mas una pa mang barkada, mas una pa man ning mga grupo nga atong gipang-apilan. Wahira na. Ang dapat sequence diha, Ginoo, pamilya, simbahan, negosyo. Ikaupat ra na. Unya kung na kay gustong ipuno, nana diha ka na mga grupo-grupo. Kung gusto kang muapil og mga ingon ana, ang dili pwede pulihan Ginoo. Amen. Og mauni nga kalidad sa mga tao nga naa diri makita nato sa Antioch, particularly Paul and Barnabas, nga maoy ilang home church mga kaigsunan. Nakita natong kinabuhi ni Paul kung kinsa siya before, sa dihang Saul pa siya. Grabe ang iyang authority to persecute the believers. Pero sa dihang naluwas siya, gibiyaan niya tanan. Lawyer man ni siya. Attorney. Gibiyaan niya mga kaigsunan. And he became a missionary of the Lord to the Gentiles. In Acts chapter 13, 1-3. 1-3. Basahan natin balik ang 2-3. Sugdan natin sa 1. The Bible says, now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger and Lucius of Cyrene and Manaim, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. In verse number 2, as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. No, luwas na si Saul ani, unya mga kaigsunan, tuana gipadala na siya, and later on giilisan ang iyangan og Paul. Ano, di lang nindot kayo kinabuhi ni Saul ba kay dili lang kay ang iyahang kanang pangunahuna giilisan sa Ginoo, dili lang kay ang iyahang kanang kinabuhi gi-change sa Ginoo hastang iyang ngalan. Og pipila ka tawo diri nga gi-change like Abraham, gikan pa siya pagka Abram. Si Jacob giilisan na iyang ngalan to Israel. Mao na bisag kinsa mangaway sa Israel. Luoy kaayo. Kay that name, kana ra nga nasod nga ang Ginoo nagbuot.
Wala na laing nasod pa nga ang Ginoo mo'y nagbuot sa ngalan Israel. Ang ngalan ng Israel before Jacob. Unya mo na, sig pangaway sa Israel, luoy kayo. Kaning mga Hamas, mo na, sige na silang panago kay mag-una-una, unya pagkahuman, di man kasukol. Mo na, gipangita na, Hamas ang leader nila. Wag gyud maka-fight against God's people. Israel is a chosen nation. No, the name came from the Lord God. So naigipang change diri si Saul sa New Testament, si Saul ang bugtong nga tao nga gi-change ang name into Paul. Amen. Paul, ug si Paul mo'y pinaka mentor nako sa akong Christian life. Mo gyud ni atong gisunod gyud kani si Apostle Paul, and that is why we are so strong in discipleship. Nagsugod ta sa traditional mga kaigsunan, hakot-hakot. Wala magampo ta nga di ta ning hakot-hakot gyud kay ikaw man naghakot-hakot, wa na. Wa gyud. Di gyud na magpabilin. Mo na kinahanglan naagi mo disciple ana. Nanimba pero naagi mo disciple ana, naagi mo atiman ana sa iyahang spiritual life. Dili pwede nga dadto na nato diri. Unya pagkahuman, wala na, dili na nato tudluan unsaon nga magiyahan jud ka sa pulong sa Ginoo. Because without the Bible, mga kaigsunan, this world is so dark, darkened kay ini sa sala. Without this book, di jud ka kahibaw mo decide og sakto. Because only the Bible will guide us how to live righteously for the Lord's glory. Mga igsoon. In verse number 3, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Kinsa gipadala? Si Saul and Barnabas. Home church ni nila mga kaigsunan. So milabay ang mga panahon, nindot kayo ang ilang buluhaton. So ang nahitabo in Acts 14, arita sa Acts 14, panahon na nga mulaylo o sa sila og asa sila nanguli mga kaigsunan. In verse number 26 to 28, ingon sa Bible, and thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. So sa diyang na-fulfilled na nila ang gisugo sa balaang espiritu nga mulakaw sila haron sa pagwali sa Ebanghelyo. When it's done, nanguli sila sa ilang home church. Amen. Mao nagnanay magmisyon, ipadala ka, naagyo na yung mga panahon nga muuli sa kadiri. Inig-uli nimo, magparty dayon ta. Nga naman, because of the work nga imong na-accomplish. Nindot na yung pagpangalagad, oy. Amen? Nindot ang pagpangalagad. In verse number 27, and when they were come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto what? Unto the Gentiles. Kita na ni? Natagaan tag chance nga makaadto tas gingharian sa Dios. Tanawa mga naong sa natagaag chance kung nalipay ba? Sultian ta mo mga kaigsunan, originally, di man ta Hudiyo, taga-impierno gyud ta. Taga-impierno gyud ta. Maglaway ra ta sa mga Hudiyo kay sila ri gitagaan sa Ginoo og katungod nga mapaniguro ang ilang kaluwasan. But praise the Lord. Amen. Gipadala sa Ginoo si Apostle Paul together with Barnabas to preach the gospel of the Lord to the Gentiles. Og hantod nakaabot sa atoang lugar, mga kaigsunan, ang pulong sa Ginoo. Amen. So, Amerikano gipadala sa Pilipinas aron magsugod og wali sa Ebanghelyo. Sa mga Baptist gipadala diri ang nag-una-una gyud og anhi diri si Dr. Bob Hughes. Dr. Bob Hughes. Ang iyang gibuhat, iyang gikuan niya, gi-burn niya ang bridge
nga wa na siya balikan, gibaligya niya tanan niya kayutaan dito sa Amerika para wa na gyud siya reason to go back, og niani siya sa Pilipinas. Hantod siya namatay. Nag-start og work. Ang iyang gi-start tuas katipunan. Naliman ka ni ato siya sa bukid, mga kaigsunan, give me Philippines or I will die. Muna klarong mga lagad. Give me Philippines or I'll die. No, kita. Nabataan nga heart. Muna sumusugot sa dili, mga kaigsunan, kung unsay nahimo ni Dr. Babius, di na gyud na ma-erase. And we are part of it. Og si Dr. Babius, part siya sa ministry ni Apostle Paul. And all of us, nahimot ang part kay si Apostle Paul mo'y maisugon kaayo nga nilakaw og nagwali sa Ebanghelyo sa Dios. And it was very difficult for him. Kay mo mga ano? Kay mo man ang mga tao nga siya persecutor sa mga Christians. Kay mo siya nga iyang prisohon to magwali sa Ebanghelyo. And now, he is the one preaching. Aning panahon na, he was the one preaching. And that is why when they went back to Antioch, ilan ang reporting dayon. Mo na buhaton sa mga misyonaryo niya. Kung na tayo misyonary ni Antioch, Africa, inigbalik diri, i-rehearse dayon. Mo na ang gihimo sa Ginoo dito sa Africa. Ay, haya. Amen? Na isuroy dahin ka na mo para makarelax. Mao na kita mga kaigsunan, mag-ampog yun ta that we could have a bigger place and we could have rooms for the missionaries. Rooms for the local and foreign mga igsoon. So that when they come to the home church, na sila'y makarelax sila, ang ilang kaldero mga kaigsunan 3160 ay dunay sakyanan, magamit nila. Maunay nindot kaayo mga igsoon. They can have the place to relax. Apil ang pamilya. Mo na mag-ampog yun ta. Mo na dapat nga home church mga igsoon. No? Naay lugar kapahulayan ang mga nangalagad sa Ginoo. O nag-ampo mo ana? Di mo na pwede mahitabo mga kaigsunan kung di ta magparihas sa church in Jerusalem and church in Antioch. No, kung sige lang tagpangub yung post diri simbahan. No, muro tag skinsa ba nga okay na pastor? Okay. Nya pagkahuman gaana ra gyapon ka sa ni pag-accomplish yung sila kang pangyugpos. You need to do something mga kaigsunan. You need to do something. Muna ang mensahe karong hapon, mo relate ni sa atong mensahe karon. Muna ay gyud mo sugot nga biyaan na inyong bangko unyang hapon. Amen. Di na ko ni biyaan pastor, ako ni ikuyog. Di na ko ni biyaan, ako ni ikuyog. Para mubalik magkog sa dili, nagkuyog mi. Ay di na pwede palakwon ang bangko. Bilin yun na nimo o balikan na nimo diri. Are you listening? O, importante kayo ang message karong hapon. In verse number 28, and there they abode long time with the what? Disciples. Wagay ayo kuyugan ng dili disciple, oy. Nindot yun ang kuyugan, disciples yun. So, samtang sila nagpahuway, ang ilang gikuyugan, mga disciples. Kinsa yan ang disciples? Mga followers of Christ. Disciples. So, ask yourself, disciple na ba ko? Mao perme magyud ni i-mention sa Bible, oy. Disciple magyud mo nakasuwat gyud diha nga mga gamiton sa Ginoo na ay mga achievements sa ilang Kristohanong kinabuhi. Disciple magyud. In fact, ang word nga Christian mga kaigsunan, di nimo basta-basta makita sa Bible. Because even the Lord Jesus Christ, wala siya ni gamit anak nga ngalan. Ang iyang gigamit, disciples. Disciples. No, makita na to sa Bible, and he turned to his disciples.
And He said to His disciples. Di gyud niya gamiton ng dili disciple. Mo na para mahimo kang disciple, read your Bible every day. Every morning, pangitaag yun kay maunay first step to become a disciple of the Lord. Di gyud ka pwede mahimong disciple kung tapulan kay ka mubasag Bible. Mas lisod nga mahimo kang disciple kung wa kay Bible. Pagkalisura. So, kung naa ka, mauna imong Bible karon, hala, tuninag ayo. Tunig ayo. Unya, praise God that you have a Bible. And then you desire a better one. Kana ka desire, dapat dili na muhunong sa imong kasing-kasing. Mag-desire lang ta. Wabitaw na ka ng mga gadgets, kung mauna imuhang sentros kinabuhi, mapobre yung ka. Nga naman, ang Apple karon unsa nay naa? iPhone 15 na karon? 15? O di ba ang imong iPhone 14 mura na ka og murag kuha na ka, murag wa na magkukasunod oy. Muna makita nimo sa mga newscaster kay ilang man ang iana-ana, updated kayo sa mga cellphone. Unya sweldo ra. Luoy kayo no? Unya, sige lang kay na may home credit pastor, kung mo kay about 30% ang additional ana. Unyag Bible dili ka maisugon nga mo palit. Palitin ninyo inyong kaugalingon. No? Si Timothy ingon siya nga this is the best gift nga nadawat niya. Best gift. Best yun Palitin yung anak ko Bible. The best, mga kaigsuonan. Kanya nakita na ako karon si Timothy, kusog na kayo mabasag Bible. Sabi ko, sa pa imong gikinahanglan, siya nga kinahanglan kog highlighter, sige, mga tuta og kuan, kinahanglan siya notebook, sige, palita. Kay para madasig ba? Di kay mingon, palito kog Bible, hilom diha! Budget. Imo mo kasabaan. Palitin ko kanang highlighter para in-study na ko ba kanang na ako. Garti-arti lang ka, ballpen na gaya ako Palitin na. No, barato na kayo, 30 ka pinra. Pabuti, basta bahin sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, dali ra mawa ang ganas mga batanon. Ayaw juk paggangag yun. Kinanglan, imo na silang suplayan. Muna ko siyang gignan, sige, asa man ta? Gikuyugan ako. Siya, Daddy, I need, pila to ko notebook ha? 4 notebooks. Kung ano man, may iyang gikinanglan, sige, palitag 4 notebooks. Na siya 4 notebooks, na siya mga highlighter, na siya kanang bagong ballpen na sad, kana kim sisig suwat, yun na. So, color coding, na siya para sa youth, na siya para sa Sunday school, na siya para sa devotional, na siya para sa preaching. Ganon di man nato natabangan. Milo? Hindi mo, ay, iguran na usa ka Bible, ay, kana, ay, notebook, uy, kana usa ka notebook, tunga lang na. Basta magsunod na ka sa Ginoo, di magid pwede di ka mabasa. Mo na bisag ganahan mo tuon o di ganahan mo tuon, if you want to know what God wanted you to do, you need to listen to Him. Maminaw jud ka. So mo na nga ato gyud tabangan atong mga anak. Kamo young people, ganahan kay mo mga novels, ilisi na. Diraw? Wa gyud ayon ng mga novels, mo ilak-hilak ra ka. Laghilak nya pagkahuman wa gyud kinabuhi mausab. Amen. Read the Bible. No, basaha ang Bible, understand what the Bible says and do what the Bible says. Mo ni ang natabo sa church in Antioch, ipadayon tani sunod Domingo mga kaigsunan, ay remaining 4 nga masabtan nato unsa ka importante ang simbahan sa Antioch. All right? So mo ni ang atong gihisgutan karon, the church in Antioch of Syria. So, na-bless ba ta sa simbahan sa Antioch? No, na-bless ta?
Unsa may inyo nakatunan bi? Unsa man ang church in Antioch? Unsa na sila? Sa minumduman lang nimo. Unsa man ang church in Antioch? Ha? Mga disciples ang mga membro. Mga followers. Unsa pa? The first unsa? The first church nga gitawag sila og Christian. Oh, daghan kayo. Di naman na pwede mailisan og lain nga church. Kay sila naman gyud ang first gyud. Unsa pa? No, praying church, fasting, preaching church, teaching or preaching. Unsa pa? Spirit-led church, worshiping church. Tanawa, nindot kayo eh. So kung ganahan ta ingon na ta, ato na kopyahon. Unsa pa? Last. Oh, nasulti na ganina. Unsay last? The home church of Paul and Barnabas. Oh, karon diri kinsa kay una nato ipadala? Indot kay na nato ipadaoy. So it's not too late and it's not too early. As long as you know how to preach the gospel. Ayaw nagkuhan nga, ako sa nahibaw unta ng Bible. Piting dugaya ana, di nagyug ka kalakaw. You just need to know the gospel. You just need to know how to share the gospel. Muna, gitrain ta mga kaigsunan every Wednesday. Ang kasubo. Dili mo manganhi inig Wednesday uban. Training na nato sa soul winning. Ikaduha na nato ka gabi nga nag-training ta sa soul winning. Dapat naa ka diri. If you really want to serve the Lord. All right? So every head bow, every eye closed, please. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, and grateful of your blessings today. Salamat kay Lord sa simbahan sa Antioch. And we want to be like the church in Antioch or Jerusalem. Nga naagi gugma sa pagwali sa Ebanghelyo. Tuguti, Lord, nga ang among concern, ang among focus, mao ang imong kabubuton. And there is no other thing that you wanted us to do but to go and preach the gospel to every creature. So please help us, Lord, that the reason why we come to church, so that we will be equipped, we will be prepared to go and preach the gospel to someone else. Salamat kay Lord, ining altar call, and I commit to you your people, dear God, that they may come to the altar this morning to pray to you, O Lord, to ask your guidance and help, your strength and power, so that they could go and share the gospel. Thank you, Lord, for this time, and please prepare the altar for your people. This is for your glory, Lord, we pray in Jesus' name. Amen.